Nasa Zoom na natin ang ating po mga kinatawan mula po sa Public Attorney's Office, si Dr. Persida Rueda Acosta, o Attorney Persida Rueda Acosta at si Dr. Erwin Erfe mula po yan sa PAW. Magandang umaga po, Attorney and Dr. Erwin. Magandang umaga sa iyo, Sharina, at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Thank you so much, Dr. and Attorney Acosta, sa inyo pong pag-join dito sa Radyo Pilipinas para syempre lahat na ng sulok, lahat na ng mga pag-uusap, masagot na po mula sa PAW dahil kayo po ang nahuna doon nga po sa mga napabalitang namatay dito sa Dengvaxia. Ngayon, unang-unang tanong dito, ma'am, 2019, narule po ng Senate o doon sa pagdinig ng Senado, wala naman daw po talagang directly nag-link sa Dengvaxia sa pagkamatay ng mga bata na inyo pong nakilala. Attorney. Wala pong ganyan ako nabasa sa resolution ni Senator Gordo na walang link. Wala po niyan. May kopya po kami niyan, nakakuha po kami sa archives. At meron din po tayong kopya ng committee report ng House of Representatives. Kung gusto niyo, padadalang ko po kayo ng kopya. Meron po kami na yan. At sa totoo po, yung sinasabi niyang walang link, nitong mga nasasakdal dito, ito kumukontra sa diniklara ng manufacturer na Sanofi Pasteur. Ang gumawa po niya Sanofi, di ba? Yan Dengvaxia. Natuklasan po natin samantala nagse-Senate Blue Ribbon hearing si Senator Gordon na noon pa palang December 22, 2015 ay meron pong deklarasyon sa submission for authorization ang Sanofi na may 4 pong nakamamatay na adverse effect yan at expected risk. 7 days before bilin po ng past administration ito, ng Aquino administration, December 29, 2015, ay may declaration po na ang nakakamatay pa lang na anaphylaxis, viscerotrophism, ayan. Yan, nakikita po namin. Ayan, in neurotropism at increase in severity in dengue disease, magkakasibir dengue. Kaya po paliwanag ni Dr. Erpe kung ano po ibig sabihin ng mga yan. At noong pong nagturok sila ng March 2016, ayan, ilang buwan, 3 buwan after ng bilin yan. Out of pension fund, MPBF. Kaya wala nang pambayad sa retirement noon sa PAW retirees. At ang punto doon, March, nagturok sila, 2016, hanggang 2017, November 29, pumutok po ang presko ng Sanofi. At sinabi po ng Sanofi na magkakaroon ng serious diseases ang mga tuturukan na seronegatives o hindi pa nade-dengue. Ayan. Ito po yan, babasahin ko po yung sinabi. We found an increased incidence of severe disease in vaccinated people without a prior dengue infection compared to unvaccinated people without prior infection. Pag hindi ka pa pala na dengue, tinurukan ka, magkakaroon ka ng matinding side effect at pwede mong ikamatay. Inamin ang Sanofi yan eh. Kaya nagkagulo po noong November 29, 2017. At kaya nga si Dr. Duque, pinatigil po niya, nagsoli siya ng worth 1.1 billion na Dengvaxia bias. Kaya nga, ito pa, matindi, bakit binubuksan nilang issue na i-reopen ang pagbabakuna yan? Ay final na po yung desisyon ng FDA na i-revoke ang Certificate of Product Registration yan. Ano po ibig sabihin ng Certificate of Product Registration? May safety, may efficacy, wala pala eh. Kaya nirevoke po yan at nag-apila sila sa DOH, hindi nanalo ang Sanofi, revoke pa rin. Pagdating sa Malacanang, ay, nako, denied with finality na po apila nila. Kaya dahil ang sinasabi po ng Malacanang at ng DOH at ng FDA noon, ay di Sanofi failed to submit post-authorization drug safety reports. Hindi po nila patunayang safe yan. Katunayan, marami namatay. Kaya nga may Dengvaxia lane ang lahat ng DOH hospitals. At nagtalaga si Dr. Duque ng 50 mil sa bawat patay. At sa bawat mga hospital, may written order po siya. Kaya nga, ang DOJ din po nag-issue ng order sa PAW na legal assistance para sa criminal, civil, administrative cases laban po sa mga spearheaders. Pagtuturok nito dahil experimental stage pa pala yan. Ito po, experimental stage pa pala yan ang tinurok. Ayan, nasusulat po dyan, November 2017. Pre-trial. Ayan, nagkabukuhan may Senate Blue Ribbon yan eh. Kaya wag po tayong paloloko dun sa nagsasalita ng kung ano-ano na panloloko sa inang bayan.
At wag din lokohin nila si Presidente Bongbong Marcos. Ipagtatanggol po namin si BBM. Pangulo po yan. Attorney, Kaya pag dapat sinabing magtulungan permanent po. revocation ng Certificate of Produce Registration, ibig sabihin, permanente na at hindi na mabubuksan pa yung issue ng paggamit nito nga pong Dengvaxia. Tama po kayo dahil marami ng patay. So kahit anong Tama. apela ng Sanofi, talaga marireject sila. Tama po ba, Attorney Acosta? Tama ho yun. Ipapare-open na. Kanina ipapare-open sa dagat, sa kagubatan. Eto po yung picture. Yung sa 44 nga lamang eh. Nag-umakso ng gobyerno. Okay. Eto, 166 Dengvaxia dead victims na na-autopsy. At meron pa rin pong halos 1,000 patay na hindi pa na-autopsy ng PAW dahil nagpandemya. Marami pong tawag dito, pinalibing muna po namin. Dahil nga may pandemya eh. At sa totoo lang, nakasampa na po ang mga kaso, 157 criminal cases. Opo. At marami na rin pong counterpart na independent civil action. Ayan, nakasampa po yan. At nais ko pong ibalita sa sambayan ng Pilipino na yung judge po sa RTC Quezon City, yung magiting na judge, si Judge Jose Bautista, ay inarray na po ang mga akusado. At isa po dyan, si Dr. Janet Garin. Ayan, ito po yan. Certificate of Arraignment. 8 kaso po ang pending doon at na-arraign na. 3 lang po itong naipadala sa aming kopya. Ayan, puro arraignment. Kasama po yung iba. Okay. Kaya hindi po ako nagtataka bakit bigla lang pinaputok. Mhm. Ayan, uli ang Dengvaxia. Attorney, ngayon kasi sinasabi nila na may mga non-medical individual, ayan, ang nagsasabi na bakit nga ba gagamitin niya na hindi naman sila nasa industriya o nasa linya ng medisina. Pero sa inyo pong katabi, si Dr. Erfe, siya po yung magpapatunay na talaga po bang merong link ang Dengvaxia dyan po sa pagkasawi ng mga batang inyo pong hawak ngayon? Opo, tama ka. At saka ikaw, hindi doktor, ako hindi doktor. Hindi kailangan buong sambayanan, buong sangkatauhan, maging doktor para maintindihan ang pinapaliwanag ng mga doktor. Sabi rin nila, siyensya. Ano ba ang siyensya? Baka wala kayong konsensya. Ang siyensya, alam nyo ba ang siyensya? Aba, based on facts, at saka based on effects, consequences. Ano yung adverse effect? Yan po si Dr. Erpe, Yes po. papaliwanag po sa inyo. Dr. Erfe, maganda umaga po. Ano po yung adverse effect nitong Dengvaxia? Ito po yung 4 na severe adverse effects ng Dengvaxia na tinago sa taong bayan. Opo. Tinago po ito ng Department of Health noong panahon na si Secretary Janet Garin ang Secretary ng Department of Health. 4 po yan. Yung viscerotrophism na tawag natin ay multi-organ failure. At saka po pangalawa doon yung neurotrophism kung saan namamaga at dumudugo yung utak. At ang isa po dyan, pangatlo, yung severe dengue. No? Side effect din po yan ng Dengvaxia. At pang-4 po dyan, yung anaphylactic reaction or severe allergic reaction. Yung 3 po dyan, yung viscerotrophism, neurotrophism, at saka severe dengue, ay nakita po namin yung 3 patterns na yon sa 166 victims. Paulit-ulit po, namatay sila sa pagdugo ng baga at pagdugo ng utak. No? Kaya yung ruling po ng Court of Justice ng European Union Opo. na legal causation ay nasatisfy po dito sa kaso na ito. That is the reason why pinatigan ng Department of Justice yung ebidensya dito. Kasi maliwanag na maliwanag ang connection between the vaccine, no, at yung pagkamatay nitong mga batang ito. 166 po ang na-autopsy out of more than 700 as of 2019 na namatay My after goodness. vaccination po with Dengvaxia. Dr. Erfe, kung kayo tatanungin, kasi sinasabi nila ito ginagamit na sa ibang bansa di ba? Kahit sa neighboring countries natin ginagamit. No, sa inyo po bang tingin ano yung nauna tayo para bang naging testing? Okay, comment to ng ating mga netizen. Parang naging testing ang Pilipinas doon sa Sanofi and now ginagamit sa ibang bansa itong Sanofi doon sa mga hindi na dengue ay wag mo nang gamitin. Kung baga ganun na yung naging restrict ng paggamit itong bakuna doon sa mga bansa. Sinasabi nila na gumagamit itong Dengvaxia. Alam niyo, Ma'am Sarina, sa ibang bansa po, very restricted ang gamit ng Dengvaxia. Okay. Ang gumagamit lang po nito mga private practitioners at hindi po ito ginagamit in a public health program. I Ang ginawa see. po ito kasi sa atin ay
mass indiscriminate vaccination. Nagbahay-bahay po sila doon, sinaksakan ng mga bata. Without physical examination, without screening, sinaksakan po nila mga bata noon. Nang walang screening po. Yan po ang katotohanan dyan. Samantala kung binanggit nila yung Thailand, Indonesia, Malaysia, Opo. kung saan ginagamit to, very restricted po yun. Kinakailangan po na may laboratory examination ka bago ka mabigyan ng Dengvaxia, no? Dito po sa atin, ginamit po as a public health program. Mhm. Kaya very dangerous po yung mungkahi ni Dr. Sulante at ni Dr. Gagarin na ibalik itong Dengvaxia na ito. Imagine, nakansela na po ang Certificate of Product Registration nito dahil sa maraming namatay. At pangalawa po, yung hindi makakomply doon sa Phase 4 requirements. Apo. Napaka-importante po ang Phase 4 requirements sa drug development because ito po yung minomonitor yung reaksyon ng population, ng mga taong tinurukan ng bakuna doon sa bakuna na itinurok sa kanila. Titingnan po yan kung ano mga reaksyon. Dapat mag-report po dyan ng Sanofi. Anong ginawa po ng Sanofi? Hindi po sila nagbigay ng report sa FDA. Kung ano nangyari dito sa mga nabakunahan ng Dengvaxia. Hindi po nila inireport yung more than 700 na namatay after vaccination with Dengvaxia, no? Unfortunately, 166 lang po ang na-autopsy namin dyan. Because nag-release po ng memo si Secretary Duque Opo. na magbabayad po ng 50,000 pesos doon sa mga namatayan. No? At nag-create po siya ng napakaraming autopsy teams. Binadgetan po niya yung 500,000 yung mga doktor na yan para mag-autopsy. No? Pero hindi po sila naglabas ni isang resulta ng mga autopsies na ginawa nila. Samantalang ang Public Attorney's Office po, doon sa 166 na na-autopsy namin, no, na namatay after vaccination with Dengvaxia, na irilabas po namin lahat ng resulta niyan. In-announce po namin yan sa publiko. Mhm. No? Okay. Alam mo, Selena, Opo. talagang talagang nagtataka ang iba, bakit biglang pinaputok to eh. Trigger dyan, yun ngang arraignment ng Huwebes. Na-arraign lahat ang akusado sa RTC. At natatandaan ko, naloko talaga tayo eh. Pagkaraan ng halos 2 taong nagtuturok sila mass vaccination without blood screening na hindi pala pwede sa hindi pa na dengue yan. Eh, nagulantang tayo no November 29, 2017. Ito nga, nakakagulat eh. Hindi pa nga pwede pala sa hindi pa na dengue. At sinabi, pag hindi ka na dengue, mas grabe at mas maraming mamamatay. Eh, totoo pala. Dahil dito po, out of 166, 10 lang ang na-dengue na bagong tinurukan. O, na namatay. Pero Okay. 156, yung hindi pa na-dengue, na nadisgrasya. O, so, mas malaki ang probability pag hindi ka pa na-dengue, turukan ito. Eh, nasa ng blood test na ginawa nila? At experimental ito. At ano ba ang backbone nito, Doc Erpen, itong Dengvaxia na to, kaya napakapanganib. Ang ginamit po dyan, the same backbone na ginamit po doon sa yellow fever. Yung Okay. yellow fever po, well-known po dyan ng side effect ng viscerotropism. No? Kung saan namamatay po yung mga nabakunahan dahil sa multi-organ failure. Kaya alam po nila, kaya yan na-recognize po ng Sanofi yan, na ang kanilang bakuna, itong Dengvaxia nga, ay pwedeng mag-cause ng viscerotropism. Isang potentially fatal adverse effect, no? Kasama na dito yung severe dengue at yung neurotropism. Kaya nakakatakot po itong proposition na ito na inilabas din na Secretary Garin at ni Dr. Solante, no? Okay. Sana po ay Doc, paano yun? Kasi, di ba, nung nasabi nyo yun, nung ni-roll out to ay mass immunization ang ginawa. But for now, ang kanilang proposal ay sa private idadaan. So, nakadiskresyon na sa mga magulang kung sila po ay magpapabakuna or not. Kayo po ba ay aprobado dito, Doc Erfe? hindi rin po. Nakita Hindi po pa rin. namin. Kahit kasi gagamitin na siya sa mga nagka-dengue na, kumbaga nalaman na natin yung mistake, ano yung kahinaan nitong Dengvaxia na ito or yung magdudulot pa to ng worse sa mga hindi pa nagkaka-dengue, iiwasan natin yung mga batang yun. Kahit gano'n na po ang mangyari, Doc? Ang problema po kasi dito, yung severe adverse effects nito, nakita natin doon sa 166 na namatay, na kahit na nagkaroon ka pa ng dengue, Okay. prior dengue, meron pa rin namatay. 10. Yung 10 sa kanila namatay eh. Even nag-positive sila Opo. for previous infection ng dengue.
So makikita natin na although mas maliit yung tsansa na ikaw ay magkaroon ng severe adverse effect, pwede ka pa rin magkaroon at pwede kang mamatay. Katulad nga po na nangyari dito sa 10 out of 166 na na-autopsy natin. Ito po, actual examinations po ito na ginawa ng PAW forensic team. No? Yung sinasabi po nila, theoretical lang yon, out of yung statistics lang sinasabi nila. No? Meron pang sinabi ang isang doktor, si Dr. Tanz, during the Senate hearing noon, na minanipulate ng Sanofi ang data. Ito po yung sinabi ni ng safety data ng Dengvaxia. Ito yung testimonya ni Dr. Danz, no? At si Dr. Danz, isa sa mga magte-testify yan dito sa kaso sa criminal trial ng Dengvaxia. At saka alam mo, meron sinasabi si Rina na pakinggan di umano yung ekspertong si Dr. Raymond Dulo na pathologist. Aba, nagkagulat kami. Nabigla pa lang itong Dr. Raymond Dulo na isang pathologist, may kaugnayan pala sa pagbili ng 3 billion worth na Dengvaxia. Ito dokumento, yung purchase request ay nasa pangalan niya. At ipinorsiya ng kanyang assistant na si Dr. Sonia Gonzales. Ayan, nakabilog, Raymond Dulo. Ibinabandila nila yung pathologist daw, yan daw ang mas expert. Kaya pala sinasabing expert sa pagbili ng bilyones na bakuna na eksperimento pa. Aba, di ba, nagsayang sila ng pera, hindi mo na tiniyak na subok na yan at hindi mamamatay ang mga bata at niwala ni isang inautopsiya na Dengvaxia dead victim. Tapos sasabihin mo, yan ang eksperto kung yan ang kinamatay talaga. Kaya po talagang nakakalungkot. Wag naman sanang imali ngayon ng mga nagsusulsol ang administrasyong ito. Naging debacle na ni President Noynoy yan. Hanggang sa mamatay siya, dinala niya yung Dengvaxia scandal na yan, pati yung mga inendorso niyang kandidato. Wag naman, walang ganyanan. Ngayon, attorney, ano yung masasabi niyo po dun sa mga nagsasabi na ginawa niyo lamang po ito upang masiraan yung nakarang administrasyon, yung administrasyon na nag-handle nito nga pong Dengvaxia vaccine, at napatunayan naman po, nakikita sa ibang ginagamit sa ibang bansa So, bakit ngayon, ito yung nilabas nyo ngayon na balita na may namatay, etc. Panlaban nyo lang daw po talaga o kaya paninira para sa nakaraang administrasyon? Hindi po ako naninira. Kasalanan sa Diyos ang manira. Talagang totoo po. Katotohanan po ito. Hindi ba katotohanan itong mga patay na to? Bakit mo gagamitin sa paninira itong mga patay na ito? Mahabaging langit. Matakot po sila sa Diyos. Wala silang takot na turukan ng hindi pa subok na gamot ang mga tao. Buhay ang nakasalalay po dyan. Hindi po ako politiko at hindi ako nag-i-endorso na sino mang politiko nang hinawakan po namin tong Dengvaxia dahil inutusan po kami ni Secretary Aguirre. Nananahimik po ako. Pinadala po ako sa official mission na isang napaka-confidential na mission. Pinauwi po ako para sa ganoon ay asikasuhin po itong pag-iimbestiga sa Dengvaxia. Ito yung sa NBI Ayan, meron pa. NBI, pinag-concentrate po sila sa pera. Dahil wala nga budget yan. Ito po yung order ni Secretary Aguirre sa akin. Ayan, December 12. Ayan, 2017. Ayan, putok na po ang Senate Blue Ribbon hearing sa Dengvaxia scandal. Authority to represent possible victims of Dengvaxia-related injuries, illnesses, and deaths. May patay na po nun. 2016 pa lang may namamatay na Yung unang tinurukan sa Pagakbataan, namatay April 1. O di ba April 7 yan? April 7, 31 tinurukan ng March. Ayan, si Cristina, doon sa Bataan, mga kababayan ko, namatay din nun. So may mga patay na nun. Late na nga po kami nautusan Ang dami nang naturukan Okay. Kaya po sa totoo lang sasabihin na naninira tayo. Wala tayong sinisiraan dito. Batas, katotohanan lang po ang hawak natin. Right, ayan. At least nasagot nyo yung mga netizen natin, nagko-comment, hindi nga po dito sa pagbukas muli ng review ng paggamit ng Dengvaxia. Kay Dr. Erfe, kayo po ba, ano na lang po ba ang inyong masasabi sa ating mga kababayan upang makaiwas dito nga po sa dengue? And kayo po ba open para sa ibang brand naman, para magbigay ng proteksyon sa ating mga kabataan laban sa dengue? Bilang doktor po. Doong 2016, 2017, meron nang dinidevelop ng mga ibang vaccines. Opo. At mas maganda ang safety profile ninyon. Hanggang ngayon po, hindi pa inire-release yung mga yon dahil pinag-aaralan nila mabuti. Dahil nakita nila yung nangyari dito sa Dengvaxia. Natakot po ang mga pharmaceutical companies na maglabas at pinag-aaralan nilang mabuti ito. Now,
without those vaccines, ang pinaka-safe po na alternative natin, no, to avoid dengue is environmental cleanup. Lilinisin lang po ang kapaligiran natin. Ito kailangan dito ng tulong ng population natin, ng mga taong bayan. At ito ang pinakamura, no? At alam nyo, kaya ako naisip kaagad dito, bakit nila inopen ito, no? Malaki ang kita sa bakuna. From 30 to 50% ang pwede mong makomisyon dito sa pagbili ng gamot at ng bakuna. Kaya nakakatakot po. Yung suggestion nila na tanggalin yung phase 4, ito po yung monitoring ng epekto ng gamot. Pag binigay mo na sa population, ay napakadelikado po yan. Yan po kasi ang ginawa nila dito sa Dengvaxia. No? Ginawa nilang optional yung phase 4. No? Pinaka-importante po yan sa lahat ng marami nang na-recall na mga drugs. No? Dahil pagdating sa population, pag binigay na po yan, binigyan na ng authorization, may certificate of product registration, at naibigay na sa population yan, marami hong nakikitang mga adverse effects na hindi pa nakita during the clinical trial. No? Kaya delikado pong tanggalin yung phase 4, stage 4 na yan, no? Ng product development o drug development. Ayan. Maraming salamat, Dr. Erfe. Kay Attorney Acosta na tayo. Yung ating mga nagko-comment ay nasaan na nga daw po ba ang kaso na isinampa ng PAW laban dito sa mga nanguna sa pagbili ng bakuna na Dengvaxia. And last message nyo, Attorney, sa inyong mga supporters dito nga po sa anti-Dengvaxia and at the same time sa ating mga kababayan. Yung pong mga kaso, 8 na po yung nasampa sa korte. Una, sinampa po sa MTC, Metropolitan Trial Court ng mga piskal. Ngayon, nag-rule po ang Supreme Court, dalhin sa RTC Family Court kasi may buhay at patay po ng mga bata dito ayon sa Family Court Act. At nasa DOJ pa po for filing yung 100 plus pang natitira. 157 na po ang na-file namin, independent cases yan eh. At may civil cases po sa RTC kay Judge Manuel Santa Cruz ng Quezon City sa RTC, at meron na din pong mga consolidated cases at meron na din pong criminal case nga na arraign na nga lahat ng akusado kay Judge Jose Bautista. Nananahimik po kami dito dahil ang gusto namin, tahimik naming asikasuhin ng kaso. Kaya lang, nagsalita po si Dr. Solante, nagsasalita si Dr. Agarin, ay makatwira lang po kami sumagot para sa mga biktima. Dahil trabaho po namin ito na ipagtanggol ang inang bayan. Right. At sa ating mga kababayan po, makakaasa po kayo. Nandito lamang po kami para bigyang hustisya ang mga biktima at kung may sala, tamang parusa ang igawad ng hustisya. Ayan. Maraming salamat, Attorney Persida Rueda Acosta at kay Dr. and Attorney Erwin Erfe mula po yan sa Public Attorney's Office hinggil po sa kanilang reaksyon sa pag-review o pagbukas muli nga po ng paggamit ng Dengvaxia sa ating bansa. 10:30 Philippine Standard Time. Patuloy kayo nandito nakikinig sa Radyo Pilipinas Live. Ang taas na emosyon, ano? Ramdam na ramdam ko yung emosyon ng PAW or ng Public Attorney's Office dahil hindi natin sila masisisi. Ang hawak nilang kaso ay yung mga namatayan. Dulot nga po nitong bakuna na Dengvaxia. At nilinaw ni Attorney Acosta na wala naman daw po nilabas sa Senate inquiry. Saan nga ba daw nakuha yun? No, sa mga items or news item na hindi naman daw po directly ko-connect yung Dengvaxia doon sa pagkamatay ng mga bata dahil hawak mismo nila sa kanilang dokumento, ito nga po autopsy report ng mga nasawi nating mga kabataan. Pati ating mga netizen, ako, sumasabog yung mga comment section natin. Support sa PAW at syempre natatakot sa paggamit ng Dengvaxia. Dapat maparusahan yung may kinalaman sa pagtuturo ng Dengvaxia, sabi ni Carlito Temprosa. Andiyan rin po si Lenlen Baha, tama po kayo do, kaya anak ko dito hindi ko pinapabaksin. Mahirap na. Dapat ituro nyo kumain ng gulay, isda, prutas, yun ang magbibigay ng lusog ng katawan at yun ang magbibigay ng malakas na nutrisyon. Tama nga naman. At saka syempre pinakamura at syempre libre, no? Na pag-iwas nga po dito sa dengue cases. Ayan, ano ba? Sa dengue cases o mga kaso ng dengue sa bansa ay yung 4S na tinatawag. So ito po yung ating pagtutulong-tulungan bilang mga bahagi ng komunidad. Ito po yun sa paglilinis. Like kunwari, first is search and destroy sa mga mosquito breeding places. Secure self-protection from mosquito bite. Seek earlier consultation kapag may mga signs o simptomas po ng dengue and at the same time, say yes to fogging.